Parang ayaw mo nang gumising. Parang ang dilim-dilim na. Kinakain na kami. Lubog na lubog na lubog na lubog na lubog na. Talagang napakahirap. Our property, house, hardware, forfeited. Kinita ko sa abroad for 13 years. Naubos lahat. Paano makakabangon sa lugmok na kalagayan? Alamin sa The 700 Club Asia, #TSCA Pagbangon, susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Warm greetings from all of us here to all our viewers worldwide. May your day be blessed, whatever circumstances you're in right now. Sonja, was there a time in your life when you stumbled and fell due to some heavy burden, tapos na-regain mo yung strength mo to rise again? Parang madaming heavy burdens palagi. No, but one thing that we will always remember was during our first year of marriage, it was really hard for us financially. And my husband and I, because he's a missionary, he's in the ministry, parang nag-uusap kami, let's live our life na lang ba here in the Philippines? Mag-nurse na lang tayo sa ibang bansa since pareho naman kaming registered nurse. Parang let's just start anew. And then, God just assured us that He still called us to be here in the Philippines. And because He has called us here, His provision will be with us. And so, nandito pa rin naman kami. God continues to give us the grace to put our faith in Him. It's not the place, it's Yes. the God who takes care of you. Amen. What about you, sir? When we had our firstborn, ang pera ko lang, 5,000 pesos sa savings. Tapos, cesarean. Oh, no! Sabi ko, paano to? But you know what? My father-in-law gave something, a friend of mine gave something, and so we got out of the hospital without a single utang. Wow. So the Lord came through, and we were brand new Christians. So all I could say is, Lord, help. Ganun, walang prayers na talagang mahaba or pleading. Yun lang, Lord, help. And But then, it's because it's about God, yeah, diba? yeah, amen, amen. Well, dito sa una nating kwento, sa kagustuhang maabot ang pangarap na masaganang buhay para sa pamilya, kumonsulta sa okultismo, subalit nalugmok lamang sa kapighatian. Ano ang nangyari? Alamin natin sa kwento. Isang maunlad na negosyong magbubuklod sa pamilya, magandang kalusugan at kinabukasan sa anak, at isang hiling na magkaroon pa ng isang supling. Ang lahat ng ito, pangarap na inaasam-asam ni Lorraine. Isang pangarap na malabong mangyari base sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman upang makamit ang mga ito, sumangguni si Lorraine at ang kanyang asawa sa isang taong nangakong makakamit ang kanilang pangarap. Itong taong nakilala ko na to, siya yung nagbigay sa amin ng orasyon na Latin word siya na babasahin mo. Sabi niya sa amin noon, anong gusto nyo? 3 bagay ang hilingin nyo. Ibibigay nito. Every time na pag magkakaroon kami ng problema sa negosyo namin, tatawagin namin siya, magpapapray kami. Pag nagkakasakit yung anak ko, tatawagan na naman namin siya, magpapapray kami. Dumepende lang kami dun. Dumepende lang kami dun sa papel na yon. Hindi nagtagal, sunod-sunod na unos ang nanalasa sa pamilya ni Lorraine. Kabaligtaran kasi yung nangyari. Hirap na hirap kami. Hindi namin malaman kung bakit nagkakaganon. Yung negosyo namin, imbis na maging okay, dumating sa point na halos hindi na nga kami natutulog pero bakit nauubos? Bakit nalilimas? Lugi siya. And yun din ang desire namin ng mag-asawa. Magkasama-sama kami pero nagkahiwa-hiwalay kami. Asawa ko nasa Qatar. Ako nagtrabaho ko nun sa call center. Yung anak ko, iniwan ko sa kapatid ko. Tapos yung anak ko, puro sakit. Lagi siya nagkakasakit. Malala yung sakit niya sa 1 buwan. Ang sakit niya talagang grabe. Talagang araw-araw. Parang ayaw mo nang gumising. Parang ang dilim-dilim na. Kinakain na kami. Lubog na lubog na lubog na lubog na lubog na. Talagang napakahirap. Nasa lugmok na sitwasyon si Lorraine nang makapanood ng The 700 Club Asia. Iyon ang tagpo sa kanyang buhay
kung saan isinuko niya sa Diyos ang kanyang mga pangarap at lahat ng kabigatan sa buhay. Sumabay siya sa panalangin ng pagtanggap sa Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas. Isinangguni niya ang kanyang sitwasyon sa prayer center ng The 700 Club Asia at ipinanalangin siya. Inirefer din siya sa pinakamalapit na Kristiyanong pagtitipon sa kanilang lugar. Magmula noon, nagkaroon ng kapayapaan sa puso ni Lorraine na naibabahagi rin niya sa kanyang asawang nasa ibang bansa. Pag nag-pray ka, may faith and alam mong nandun yung power. Nandun yung power ng Panginoon at buhay ang Panginoon natin. Makaraan ng ilang taon, tinugon ng Diyos ang panalangin nilang mabuo ang pamilya nang makapunta rin si Lorraine at ang kanilang anak sa bansang United Arab Emirates o UAE. Dito mas lumalim ang pagkakilala ni Lorraine sa Panginoon, maging ang kanyang asawa. Magmula noon, tila nabunutan ng tinik ang mag-asawa. Ang hiling na magkaroon ng supling makaraan ang 11 taon ay nagkaroon ng katuparan. Kung bakit naman nandito ang 700 Club is may purpose para magkaroon ng salvation, deliverance, healing, breakthrough. Isang maunlad na pamumuhay na magbubuklod sa pamilya, magandang kalusugan at kinabukasan sa anak, at kahilingang magkaroon pa ng isang supling. Ang lahat ng ito nagkatotoo dahil sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. As for me and my household, we will serve the Lord. Breakthrough talaga, victory, talagang 100% deliverance. Grabe, no? We think it's harmless to consult with yung mga espiritista or even now, parang for fun, nagta-tarot card reading and all that. But what we don't know, there are really grave consequences when we invite the enemy to have a foothold in our lives. And so, buti na lang talaga si Lord wants to set us free, di ba? Tama, we need to be careful. We are a needy people. We need to know who we approach for help. And that's not the way to go, definitely. Kasi the Bible is full of warnings against sorcery, the use of spells, divinations, or speaking to spirits. God says, do not turn to mediums or necromancers. Do not seek them out, and so make yourselves unclean by them. I am the Lord your God. Leviticus 19:31. These practices are consorting with demons. Kung kala natin tao lang yan, hindi. May plano ang demonyo. They are part of Satan's strategy to deceive us. Rather than turn to these practices for guidance and direction, we should turn to God, who would lead us to the right path all the time. Tama. At kapag kay Lord tayo kumonsulta, naku, hindi tayo malulugmok sa kapahamakan o kapighatian. May babala rin si Apostol Pablo tungkol dyan. Ang sabi niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundo. Sabi yan sa Colossians 2 verse 8. Amen. The question is, are you into the practice of occultism? Do you consult mediums or necromancers for direction in your life? Kapatid, turn your back against these practices, for God considers them to be of a moral outrage. Come to God instead and seek His guidance, seek His protection. But before you do that, you need to accept Him into your life as your Lord and Savior. He needs to be intimately close to us. If you want that for your life, this very moment, then pray with us this simple prayer. Just say, Dear Lord, all my life I have done my best to fix my own problem, my challenges, my difficulties. And there are times that I ask advice from the wrong people, even dangerous people. People used by the enemy to bring more havoc and trouble in my life. So today, Lord, I repent from all my past sins, and I want a new life with you. So I acknowledge, Lord, that I am a sinner needing your forgiveness.
will you cleanse me from all my unrighteous deeds this very moment as I surrender my life all to you. Jesus, I invite you into my life to be the Lord of my life, to be the Savior I so need so badly. Come, live in me. Bring me purpose, guidance, and direction from this day on unto eternity. I commit everything into your care. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Ngayong tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon at inyong tagapagligtas, maipamumuhay na ninyo ang sinasabi sa Biblia. Mga pagdurusa mo ay malilimutan para lamang itong bahang nagdaan. Magliliwanag ang iyong buhay, higit pa sa sikat ng araw. Ang buhay mong madilim ay magbubukang liwayway. Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Job chapter 11 verses 16 to 18. Awesome. Call us and share with us that important decision you just made. Our hotline number is 8737-0700. And if you want to know more about that particular decision you made, you can call our prayer center anytime. Our trained prayer counselors are available to answer your calls 24 hours a day, 7 days a week. And you can also share with them whatever it is you're going through. They will pray for you and then give you biblical advice. Any information you share with them will be held in strict confidence. And if you want to get connected to a Christian church near your place, they can also help you do that. Pwede rin kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin, ikwento nyo kung paano kayo nakabangon sa inyong pagkakalugmok sa mga hamon ng buhay. Mag-log on sa aming website, cbnasia.org/mediacenter at gamitin ang hashtag TSCA Pagbangon. I-follow nyo rin kami sa iba pang social media platforms gaya ng Instagram at X na dating Twitter. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Oh. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang dito. Kaya ko na po to. Oh, dito. Excuse me to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya doon ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Dahil nakaaangat sa buhay ang ama ni John na ibibigay sa kanya ang lahat ng hilig at pangangailangan bilang isang bata. Subalit sa isang iglap ay nagbago ang kanilang pamumuhay nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang father ko kasi meron siyang unang pamilya. Nung nalaman ito, doon na nag-umpisa na hindi maging maganda yung kanilang relasyon. Magmula noon, mag-isa na siyang itinaguyod ng kanyang ina, pati ang kanyang mga kapatid. Marami siya mga trabaho. At isa doon sa mga naging trabaho niya, yung mag-ano ng mga handicrafts. Dahil hindi nito kayang maipagtanggol ang mga anak na biktima ng pambubuli si John sa eskwelahan. Kaya naman sumali siya sa isang fraternity na tangi niyang naging sandigan. Nung ako ay na-involve sa fraternity, yung dating John na binubuli, hindi na yung John. Naging matapang ako. Walang iwanan eh. Pinatigas nga ng panahon ang puso ni John, kaya nang mamatay ang kanyang ama dahil sa stroke, wala akong naramdamang emosyon. Di ako naiyak, di ako nalungkot. Pinabayaan mo kami. katagalan ay kinailangan na ring tulungan ni John ang kanyang ina sa paghahanap buhay upang patuloy siyang makapag-aral.
Ngunit hindi pa rin iyon naging sapat para matustusan ang iba pa nilang pangangailangan. Nagamit ni John ang kanyang karanasan bilang fast food chain crew upang makapagtrabaho sa isang restaurant sa Qatar. Sa kawalan ng direksyon sa buhay ay nilunod niya ang sarili sa paninigarilyo at paglalasing. Kahit mahigpit na ipinagbabawal sa Qatar ang pag-inom ng alak, hindi pa rin siya nagpaawat. Yung mga non-alcoholic beer na can, nilalagyan namin ng cologne na yun. Yung cologne kasi may alcohol yun eh. At pag ininom namin yun, para ka rin uminom ng yung tunay na alak. Dahil sa kalasingan, napaaway ang kanilang grupo, bagay na nagpaalerto sa mga otoridad. Pumunta na ako doon sa kwarto ko, tapos nagkulambo ako ng kumo. Nung time na yon, dinig na dinig ko yung pangalan kasi meron silang listahan na hawak. At kapag tinatawag nila yung mga pangalan, isasakay ka doon sa mobile nila tapos ikukulong ka nila. Takot na takot ako nung oras na yon. Habang binabasa yung mga pangalan, lumapit yung pulis sa kama ko. Ako naman, nagtutulog-tulugan lang ako ng oras na. Pero gising ako. Nung marinig kong sinara na yung pinto, doon ako nakahiga. Ibig sabihin, hindi kasama yung pangalan ko doon sa lista. Inilipat sa ibang trabaho si John matapos ang insidenteng iyon, kaya nalipat din siya ng tinutuluyang bahay. Ang hindi niya alam, nagsisimula ng kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Kung merong 10 Pilipino doon, 9 ang Kristiyano. Ibinahagi nila kay John ang mabuting balita ng Diyos at sumapit ang pagkakataong makadalo siya sa simbahan. Doon na nag-umpisa, nagkaroon ako ng interes sa salita ng Diyos. So araw-araw binabasa ko yun. Nang magdesisyong tanggapin si Jesus sa kanyang puso, unti-unting inalis ng Diyos ang panlasa niya sa masasamang bisyo at pinunan ng pag-ibig ang pangungulila niya sa isang ama. Nagkaroon ako ng kapayapaan and natuto rin akong magpatawad sa aking ama. Taong 1995 nang matagpuan niya ang babaeng itinakda ng Diyos para sa kanya. Kasama ang iba pang kapatid sa pananampalataya, buong tapang nilang ibinahagi ang pag-ibig ng Diyos sa mga dating kasamahan sa trabaho. Ginawa nila ito sa madaling araw upang hindi mahuli ng mga pulis sa Qatar kung saan ipinagbabawal ang Kristyanismo. Pinangunahan ni John ang mga Bible study hanggang sa maitalaga siya bilang deacon ng kanilang simbahan sa Qatar. Unti-unting lumawak ang gawain ng Panginoon. Si John ay nagdesisyon ng umuwi sa Pilipinas upang maipagpatuloy ang kanyang nasimulan, ang ipalaganap ang mensahe ng pananampalataya. Ngayon ay isa siyang full-time pastor sa Pilipinas. Pati ang kanyang sambahayan ay naglilingkod na rin sa Panginoon na sentro ng kanilang relasyon. Napatunayan ko ang katapatan ng Diyos sa lahat ng ito, na hindi kanya iiwanan, hindi kanya papabayaan. Siya ang ating Emmanuel, our God who is always with us. Grabe kasi yung nangyari kay John, ang tumigas talaga yung puso niya dahil sa unforgiveness, no, because of what happened with his dad, and that led him to choose to do things that weren't honoring to God and did him harm. Pero grabe si Lord, no, it's still His kindness that leads us to repentance, His kindness that pulls us out from the ditch that we are in. His grace never stops pouring on us, pouring on John, to reach a point in his life where that wall of unforgiveness just crumbled down. And that's when he started to see breakthrough in his relationships. Sometimes God allows us to go through difficult challenges to equip us to do His work. We saw that in the life of John. From a life of affluence to a troubled life and poverty. Yun ang kanyang pinagdaanan. Pero nang makakilala siya sa Panginoon, nakabangon siya sa kanyang pagkakalugmok. Ngayon ay naglilingkod sa Diyos gamit ang mapait niyang karanasan na nagpatibay sa kanyang karakter at pananampalataya sa Diyos. Nakapagpatawad din siya sa kanyang ama. Maybe you're here today and like John, you're having trouble forgiving. You know, sometimes we feel like forgiveness is something we owe to another person. We refuse to forgive, saying, kasi ang sama ng ginawa mo sa akin, you don't deserve to be forgiven. But actually, forgiveness is something we do for ourselves. So when we forgive, we release ourselves from that bondage,
Unforgiveness, you know, it takes root in our hearts and makes us bitter and disables us from fully experiencing the freedom and the fullness of life that God has for us. And so, if that's you today, and you're saying, Sonja, Peter, I'm having a hard time to forgive, allow us to pray for you and, you know, allow God to set you free from a life of bitterness to a life of fullness. Let's pray. Lord God, I'm having trouble forgiving. It's so hard for me to release forgiveness because of what I went through. And the Lord says unto you, my child, I know what you've gone through. And I want to help you. I want to set you free. So today, receive that freedom from God. And right now, release forgiveness to the person or to the people who have hurt you. And receive the freedom of God. So by an act of faith, say, I forgive you, and say the name of the person that you need to forgive. Lord, thank you that it is your will for us to be set free from the bondage of bitterness and unforgiveness and to live a full life. Lord, you said in your word, Jesus, that you have come that we may have life and life abundantly and life to the full. So we thank you, God, for the freedom that we can experience by releasing forgiveness to the people that have hurt us. Lord, thank you for the healing that you also want us to experience, healing from bitterness. Lord, and also we remember our kababayans right now where, Lord, the mental load, the mental burden is so hard because of the things that they're going through. They're experiencing anxiety, depression, and really a lot of you watching, panic attacks have become a friend to you that you really don't want to have. And Lord, receive the healing right now from the Lord to release you from those panic attacks, those anxiety attacks, and depression. Lord, we thank you for the healing in Jesus' name. Brother Peter. Amen. Yeah, as Sonja declared, the Lord is setting you free. I saw a key enter a prison door and just open that door and swing it wide open. The Lord has set you free indeed. If you ask that from the Lord, you are now free from hurt, from bitterness, from even the memory. And the Lord says to you, I'm pouring my grace into you that you may be able to restore, be a person that's fully restored unto Him because of these relationships that have been broken in the past. Receive that healing, kapatid, in Jesus' name. There's also a person na meron kang growth sa iyong sa likod ng iyong neck. You're concerned about it, but the Lord is releasing His healing touch on you and healing and removing that growth this very moment. Receive that, kapatid. There's also a person na meron kang prostate cancer. The Lord is healing and removing every cancer cell from your body. Now rejoice, kapatid, you are made whole, says the Lord Jesus. Amen and amen. Good deeds baka mo? Willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training, and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairouz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. Taong 1983 nang magsimulang magtrabaho sa Middle East si Ricardo bilang isang engineer. Sa pag-usbong ng kanyang karera ay natupad niya ang layuning mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Nakapagpundar siya ng mga lupain sa Pilipinas at napag-aral ang mga anak. Taong 1995 nang siya ay magretiro mula sa Saudi Arabia upang makapiling ang buong pamilya rito. Mula sa kanyang mga naipon, nakapagbukas siya ng isang construction supply business. Kontraktor ako. So, ang tauhan ko na mahigit 100. Siyempre, sagana ang buhay ko. Nakakabili ako. Napakaaga ko nakabili ng sasakyan. Subalit hindi nagtagal, ang matamis na amoy ng tagumpay ay unti-unting naglaho nang humina ang takbo ng ekonomiya sa buong mundo. Nakaapekto iyon ng husto sa negosyo ni Ricardo. Unti-unting nalagas ang kanyang mga tauhan at naibenta ang pag-aari nilang mga truck at lupain.
hanggang sa tuluyan ng nagsara ang kanilang negosyo. Yun ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko kasi balitado kami rito na bankrupt. Our property, house, hardware, forfeited. Biruin mo yung kinita ko sa abroad for 13 years, naubos lahat. So parang nakakahiya. Lugmok man ang kanyang sitwasyon, hindi nakalimot sa Diyos si Ricardo. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon na tangi niyang sandigan. Kami nagpupuri kami sa Panginoon kasi kami intact. Nasabi sa Biblia, "For I know the plan I have for you," said the Lord. Plan to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Unti-unti ay nagbukas ang pinto ng biyaya ng Diyos para sa kanyang pamilya. Naging flight attendant ang kanyang anak na siyang nakatulong upang matubos ang nabenta nilang bahay. Nabigyan siya ng puhunan at muling nakapagsimula ng isang maliit na hardware. Doon ay nakilala niya ang taong naging sagot ng Diyos sa kanilang mga panalangin. Isang Taiwanese customer ang tinulungan niyang makapag-set up ng binili nitong equipment mula sa kanyang tindahan. Magmula noon ay nagbago ang kanilang sitwasyon. Malaking blessing sa amin yun, yung tao na yun. Siya pala namili sa amin ng mahigit 30 milyon na paninda. Sa biyaya ng Diyos, tuluyang nakabangon ang pamilya ni Ricardo. Nakapagpundar muli sila ng lupain na may lawak na 150 hectares. Lalo pang nalasap ni Ricardo ang mapagpalang kamay ng Diyos nang makapagpagawa silang mag-asawa ng isang Christian campsite sa Bataan. Inilaan nila ang lugar na ito sa pagdaraos ng mga gawain para sa Panginoon. Bahagi ng Businessman Fellowship ngayon si Ricardo na ang mga mata ay nakatuon lamang sa Diyos na kayang gumawa ng higit pa kaysa sa maaari niyang hilingin at isipin. God is able to do immeasurable things more than we ask or imagine according to His power. Tama si Rick. We serve a God who owns all the silver, all the gold, and He can send anyone to you and cause that person to bring prosperity in your life. Katulad yung Taiwanese na yon. Tama, that is the favor of the Lord. And you just know it's God. Diba? Dahil hindi natinag ang pananampalataya ni Rick sa Panginoon, nakabangon siya sa pagkakalugmok dala ng bumagsak na negosyo. And really, God did greater things for him because of his trust. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, sa kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. When we trust God, we have faith in His sovereignty, and we believe that He knows what is best for us. We will have the patience to wait instead of taking matters into our own hands. When the recession hit, Rick lost everything he built for his family. He ended up with nothing but his trust in God, whom he believed had better plans for him all along after all his losses. So dun siya, that's where he stood. The Bible tells us, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Thank you all for watching. We hope that all the stories we featured on the show have inspired you and given you renewed hope. If you want to see more inspiring stories on the show, partner with us. Call the numbers on your screen or scan the QR code. God bless you more and more. See you next time. Ngayong Martes, pilit ka bang pinatutumba ng mga problema? Nag-attempt po ako ng suicide ilang beses po. Hindi ko na po mabilang sa sobrang dami. Hihiyain ka, huhubaran ka ng sword. Para sa kanila, katuwaan. Pero sa akin, hindi isang katuwaan yun. Bad news, sabi niya. Meron siyang chickenpox, pneumonia, and dengue. So, tatlo yun. Tapos, umiyak na lang kami ng misis ko. Tunghayan ang kanilang kwento sa Paano ba maging matatag sa buhay? Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.